Nakatitig lang sila sa isa't isa. Bumubuelo pa si Santino para sa mga sasabihin niya. Takot at kaba ang gumagapang sa buong pagkatao niya. Hinawakan ni Santino ang dalawang kamay ng asawa niya, saka ito hinaplos. Tahimik lang naman si Lian. Gusto na muna niyang pakinggan ang paliwanag ng asawa niya. Ang totoo ay gusto niya nang magalit. Gusto niyang sampalin at saktan si Santino. Paano nagawang sabihin ni Santino sa kanya na ipalaglag ang baby niya, tapos ito ang malalaman niya? Plano ni Santino na maghanap na magiging surrogate mother na magiging anak niya. Sabihin mo nga sa akin, ito ba ang ganti mo dahil nabuo ang anak ko nang dahil sa surrogacy? Hindi na maiwasan tanong ni Lian nang hindi pa nagsasalita si Santino. Umiling naman si Santino pero nanatiling saradong mga labi niya. Kaya ba, pumayag kang ipagpatuloy kong pagbubuntis ko dahil ito ang balak mo? Gusto mong sabayan ang pagbubuntis ko? Ginagawa mo ba to para magkaroon ng sariling anak? Akala ko ba tanggap mo ko? Tanggap mong anak ko. Emosyonal na wika ni Lian. Lumapit pa si Santino sa asawa niya. Saka hinaplos to sa pisngi. Oo, tanggap ko naman eh. Tanggap kita ang magiging anak natin. Listen to me first, love. Pasensya ka na. Pinangungunahan kasi ako ng kaba sa sasabihin ko sa'yo. Yung tungkol sa surrogacy, matagal ko ng pinlano yun. Bago kita makilala, bago tayo magpakasal, naisip ko na yun. Nang ikasal tayo, tinuloy kong surrogacy pero hindi naman natin alam na ganitong mangyayari, hindi ba? Hindi naman natin alam na mahuhulog tayo sa isa't isa. Paliwanag ni Santino. Salubong pa rin ang mga kilay ni Lian. Natatakot din siya. Kung magkasunod lang na isisilang ang magiging anak nila ni Santino, magagawa ba silang mahalin ni Santino ng pantay? Sigurado naman siyang mas lamang pa rin ang kadugo. Kung ganun, bakit gusto mong ipalaglag ang baby ko noon? Tapos may tinatago ka palang sekreto sa akin. Nabuo na pala ang magiging anak mo sa ibang babae. How could you? Kalmado pa rin namang wika ni Lian pero bakas ng galit sa tinig niya. Hindi ko nabuntis ang nakuha kong surrogate mother kaya hindi ko na sinabi sa yung tungkol doon. Kinalimutan kong tungkol sa surrogacy. Until one day, tumawag sa akin ng doktor na kausap ko about surrogacy. Sinabi niya sa akin na successful ang surrogacy pero sa ibang babae na inseminate. Gusto ko na lang kalimutan. Naisip kong talikuran na lang sila dahil iniisip kong mararamdaman mo. But I can't. Lalong nalungkot si Lian. Napayuko siya sa kanya inalis ang mga kamay ni Santino na nakahawak sa kanya. Kung ganun, may anak ka pa rin. Naiintindihan ko naman, hindi kita pipigilan kung gusto mong akuin yung responsibilidad. Yun naman talagang dapat, yun ang kailangan mong gawin. Huwag mo silang iwan dahil pamilya mo na rin sila. I need to rest. Wika ni Lian at takma na sanang tatayo ng pigilan siya ni Santino. Pero, ikaw yung babaeng sinasabi ko. Aniya. Naistatwa naman si Lian at napatulala sa sinabi ni Santino. Tinignan niyang asawa niya sa pinoproseso sa utak niyang sinabi nito. What? Kunot noon niyang tanong, naguguluhan pa rin. Wala na sana akong balak na hanapin ang babaeng na-inseminate ng mga doktor dahil ikaw lang ang gusto kong maging ina ng magiging anak ko. Pero si Justin, yung sekretary ko, palihim niyang hinanap ang babaeng dinadala ang magiging anak ko at nalaman naming ikaw ngayon. Ikaw yung aksidenteng na-inseminate nila Doc Gistoni at Doc Casey. Ikaw ang ina ng magiging anak ko, love. Tayo pa rin ang magiging magulang na magiging anak natin. Ikaw ang nabuntis ko. Ikaw ang hinahanap ni Justin na aksidenteng naging surrogate mother. Nakangiting saad ni Santino, para bang maiiyak pa siya sa sobrang tuwa. Napatulala naman si Lian, nakatingin siya sa mga mata ni Santino na para bang binabasang isip nito kung talaga bang nagsasabi siya ng totoo. Napalunok si Lian saka siya humugot ng malalim na hininga. Pinaglalaroan mo ba ako? Bakas ang inis sa tinig ni Lian. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang gagawa ng kwento si Santino dahil kapag kasinungalingan lang ang lahat, lalo lang siyang masasaktan. Of course not. Depensa ni Santino, muli siyang hinawakan ng mga kamay ni Lian nang mangiti sa mga labi niya. Sinabi mo sa akin na aksidente ka nilang na-inseminate, hindi ba? Who is your doctor? Tanong ni Santino. Inalala naman ni Lian ang pangalan ng dalawang doktor na nakausap niya. Base sa pagkakaalala ko, Doc Casey ang pangalan ng babaeng nag-inseminate sa akin. Si Doc Gistoni naman ang nakausap ko nung huli.
Sagot niya na ikinangiti ulit ni Santino. Ikaw yun, love. Ikaw ang napagbigyan nila ng sperm ko. Tumatawang wika ni Santino. Gustong magalit ni Lian pero mas nangingibabaw yung saya. Totoo ba talaga itong nangyayari sa kanila? Si Santino pa rin ang ama ng magiging anak niya? Aren't you happy? Ikaw yun. Ikaw, ako, ang baby natin. Isang pamilya pa rin tayo. I'm sorry kung naisip kong ipalaglag ang anak natin. Hindi ko talaga alam kung mapapatawad kong sarili ko kapag ako ang nagpapatay sa sarili nating anak. And I'm thankful that you protected our baby. Ani ni Santino. Tahimik lang si Lian para bang nahirapan pa siyang paniwalaan. You're not kidding, hindi ba? Paninigurado pa rin niya. Tumango at matamis ng ngumiti si Santino. I'm not lying to you. Yun din ang dahilan kung bakit medyo naging busy ako at ginagabi ng uwi. You don't know how happy I am na ikaw ang babaeng na inseminate nila with my sperm. At first, ayaw ko ring maniwala dahil paano nagkataon ng lahat? Napapaisip ako, paano kung hindi ka nagpa-check up ng araw na yon? Paano kung hindi mo pinakinggan ng lola mo? Sino kayang babaeng ma-inseminate nila? Maswerte pa rin ako dahil ikaw na asawa ko ang napagbigyan nila. Hindi maipaliwanag ni Santino kasiyahan niya. Pakaramdam niya ay sasabog ng puso niya sa sobrang saya. Nagkataon lang ba talaga ang lahat o yun na talaga ang nakasulat sa tadhana na mangyayari? I'm sorry love kung nagduda pa ako sa'yo. I'm sorry kung inisip ko pang may nangyayari sa inyo ni Enzo. Pasensya na talaga kung pinagdudahan ko pang nararamdaman ko noong gabi na may nangyari sa atin. Bilang lalaki, alam kong ako pala ang dumaan sa'yo. Ang tanga ko lang dahil pinagdudahan ko pa yon. I'm really sorry. Sinserong saad ni Santino. Napangiti naman na si Lian, hindi niya na napigilan ng sarili niya at niyakap na si Santino. Mabuti na lamang at mabait pa rin sa kanilang tadhana at ang nasa itaas. Mahigpit na niyakap ni Santino ang asawa niya. Walang mapaglalagyan ng sayang nararamdaman niya. I love you so much. I love you, love, with all my hearts. Sinserong saad ni Santino na matamis namang ikinangiti ni Lian. I love you too, sagot din ito. Kumalas sa pagkakayakap si Santino sa kasinil ng halik ang asawa niya. Na maghiwalay ang mga labi nila, ay napatingin naman si Santino sa tiyan ni Lian. Wala pa ring bumps ito kaya hindi halatang buntis si Lian. Hinawakan ni Santinong bandang puso ni Lian. Hi anak, I'm your daddy. I'm so excited to see you. Huwag nang pahirapan si mommy, okay? Aniya rito. Nakangiti lang naman si Lian habang pinapakinggan ng asawa niya. Maraming niluto si Paloma para sa dinner nila dahil maging siya ay masayang malaman ang tunay na anak ni Lian at Santino ang batang ipinagbubuntis ni Lian. Totoong pamangkin pa rin niya ang baby na excited na niyang makita. Nang makaluto na siya ay naghain na rin siya. May okasyon ba, iha? Bakit ang dami mong niluto? Tanong ni Elsa nang makita niyang mga pagkain na sa hapagkainan. Napangiti naman si Paloma. Masaya lang ako, Lola. Saka gusto ko maraming nakakain si Lian but don't worry po. Sinigurado ka naman na healthy kay Lian at sa baby nilang mga niluto ko. Nakangiti niyang sagot. Napangiti naman si Elsa dahil kahit papano'y maswerteng apo niya sa hipag nito. Napatingin si Paloma na makita niya si Santino at Lian na papasok na ng kusina. Tapos na ba kayo mag-usap? Kumain na tayo para makainom na rin si Lian ng mga vitamins niya. Saad ni Paloma sa kainalis ang suot niyang apron. Napatingin si Santino at Lian sa dami ng mga pagkain sa lamesa. Anong meron? Bakit ang daming pagkain? Tanong ni Santino sa katinignan ng ate niya. Ngumiti at kinindatan naman siya ni Paloma. Masaya lang ako. Alam mo naman kapag masaya ako, gusto ko nagluluto ako. Dahil mas masarap ako magluto kapag magandang mood ko. Wika naman niya. Napapangiti at napapailing na lang si Santino. Alam niya namang masaya din ang ate niya. Dahil anak pa rin niya ang dinadala ni Lian. Pinaghila na ni Santino ng upuan si Lian saka sila sabay-sabay na kumain. Masaya silang nagkukwentuhan hanggang sa mapunta sila sa magiging bagong member ng pamilya. Yung guest room sa living room, ipapagawa ko na yon para maging nursery niya ha. Naka-order na rin ako ng mga gagamitin at mga ilalagay sa nursery niya. Saad ni Paloma na para bang mas excited pa siya sa mag-asawa. Mukhang marami na kayo na plano sa baby ah. Iha, Paloma, may gagawin ka ba ngayong linggo? Samahan mo sana akong mamili para sa magiging apo ko. Wika na rin ni Elsa. Sige po Lola, no problem po. Mabilis namang sagot ni Paloma. Lola, ate, masyado pang maaga. 3 months preggy pa lang ako, saka hindi pa namin alam ang gender niya. Isang beses pa lang ako nakakapagpa-check up. Sayang naman kung bibili kayo kaagad ng gamit.
Ani ni Lian pero tila ba walang pinapakinggan si Paloma at ang lola niya. Lola, anong gusto mong maging apo? Tanong ni Paloma kay Elsa. Ngumiti naman si Elsa. Gusto mo sabay tayo ng sagot? Ani naman ni Elsa. Ngumiti at tumango naman si Paloma. Sabay pa silang nagbilang hanggang sasabay silang sumagot. Boy, girl, sagot nilang dalawa. Napapasapon na lang si Lian sa noo niya sa kanya tinignan ng asawa niyang nakanguso na. Natawa na lang si Lian dahil sa itsura ng asawa niya. Mukhang magkakaroon pa ng war sa magiging gender ng magiging baby niya. Ano bang gusto mong magiging anak? Tanong ni Paloma sa kapatid niya. He wants daughter, ate. Sagot ni Lian. Gusto ko makagawa kami ng mini version ng asawa ko. Wika ni Santino. Well, you're the father. We are still happy no matter what the baby's gender is. How about you, Lian? Anong gusto mong gender ni baby? Baling naman ni Paloma kay Lian. Napatingin si Lian sa lola niya. Pareho silang lalaki ang gustong maging gender na magiging baby niya. I want a mini version of my husband. Tanging sagot niya. Napapangiti si Paloma. Dahil pareho nilang deserve na magkaroon ng anak na mini version nila, pero isa lang sa kanila ang pwedeng magwagi. Gusto sana ni Paloma na babae ang magiging pamangkin niya dahil gusto niya na may inaayusan siya. Isa pa lalaking kapatid niya kaya gusto niya naman ng babae. Then, make a son and a daughter, wika ni Paloma. Nginitian ni Santinong asawa niya sa kanya hinawakan ng kamay nito. Kumain na tayo at sayang naman kung lalamigin ang mga pagkain. Masarap pa naman lahat ng luto ni Paloma, ani ni Elsa. Napangiti naman si Paloma dahil sa walang sawang papuri nito. Pwede ka na mag-asawa, iha. Naunahan ka pa ng kapatid mong magkaanak. Pagbibiro pa ni Elsa pero tumawa lang si Paloma. Lola, wag mo kong alalahanin dahil okay lang sa akin. Mag-aalaga na lang muna ako ng pamangkin at kapag nahanap ko na, ang magiging the one, isa ka sa makakaalam. Sagot ni Paloma saka sila nagtawanan. Masaya lang na nakikinig si Lian sa usapan nila. Masayang masaya ang puso niya sa nakitang magkakasundo sila. Huwag ka nang maghintay na dumating ang dawan mo, apo. Humanap ka na rin. Gusto mo bang kusa ng magsaradong perlas ng silanganan? Pagbibiro ni Elsa na ikinagahalpak nilang dalawa ni Paloma. Natatawa na lang din si Lian at Santino na nakikinig sa usapan ng dalawa. Naku, Lola, may 5 taon pa naman po ako, hindi ba? I'm still 30. Bata pa po yun. Sa generation namin, 30 is the new 20 now. Gusto mo na rin ba ng apo mula sa akin, Lola? Sagot naman ni Paloma. Abay, oo naman. The more apo, the happier. Hindi na baling mapagod na ako kakasaway at kakaalaga sa kanila. Hindi na baling maubos ang boses ko sa kakasigaw sa kanila. Ayos lang yun sa akin. Sila na magiging exercise ko tuwing umaga, no? Hahanap ka na ba? Natatawa lang si Paloma at ganun din si Elsa. Napuno ng biruan at tawanan ng hapagkainan habang kumakain sila. Sige Lola, maghahanap na ako bukas. Iyahanap na rin kita ha. Malay mo madagdagan pa si Lian. Pagbibiro ni Paloma na muntik ng ikasamid ni Elsa. Napaubo-ubo pa si Elsa dahil sa biro ni Paloma. Tumatawa naman si Paloma na para bang wala nang bukas. Ikaw talaga na bata ka. Mamamatay ako sa'yo kakatawa. Tumatawang wika ni Elsa habang inuubo pa. Halos 1 oras din silang nasa hapagkainan, nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Nang matapos sila, pumasok na sila sa kani-kaniyang nilang kwarto. Nakatulog naman kaagad si Lian habang gising pa si Santino. Lumabas na muna si Santino ng kwarto para lagyan ng tubig ang tumbler ni Lian. Nang makakuha si Santino ng tubig ay napansin niya naman ang figura ng isang tao sa terrace nila. Sinilip niya ito sa bintana at para tingnan kung may pumasok ba sa bahay nila. Pero si Paloma ang nasa terrace. Hindi rin naman siya makatulog kaya nilapitan na muna niya ang ate niya. Lumabas siya ng bahay para makapunta ng terrace. Naramdaman ni Paloma si Santino kaya nilingon niya ito. Bakit hindi ka pa natutulog? What are you doing here? Tanong ni Santino saka siya naupo sa sofa. Wala lang naman. Nagpapahangin lang ako. Sagot ni Paloma habang nakaharap sa kawalan. Pero ramdam ni Santino na may malalim na iniisip si Paloma. Anong problema? Nasobrahan ka ba sa kakatawa kanina? Wika nito. Inirapan naman ni Paloma ang kapatid niya. Napapaisip lang ako. Magiging masaya kaya ulit ang pamilya natin. Hindi ko maiwasan na mas lalong mapalapit kay Lola Elsa kaysa sa sarili kong ina at kay Lola Lourdes. We're so happy lately pero kinakain ako ng konsensya. I want our family to be happy too. Pero
Hindi ko na alam kung mangyayari pa ba yon. Magkakaiba na tayo ng gusto. Hindi natin magawang magkasundo sa isang bagay. Seryosong saad ni Paloma sa ito uminom na ngayon lang napansin ni Santino na may alak pala to. Hindi naman na siguro natin kasalanan yun ko sakali. We tried to fix our family back then. Pero hindi natin maiwasang may magbabago. Huwag mo nang isipin ang hindi na dapat pinoproblema pa. Kung mas mamahalin mo man si Lola Elsa kaysa sa sarili nating dugo, that is not your fault anymore. Ibig sabihin lang nun, si Lola Elsa lang nagbigay ng pagmamahal na hinahanap mo sa kanila. Don't think too much. Matulog ka na rin. Sagot ni Santino saka siya tumayo at umalis na. Sinamahan ni Santino ang asawa niya na magpa-check up dahil excited na ulit siyang marinig ang heartbeat nito. Nasirang moment nila nung unang check up dahil hindi tugma ang bilang ng buwan ng pagbubuntis ni Lian sa bilang ng buwan na may mangyari sa kanilang dalawa. Ngayong alam na nila na sila pa rin ang tunay na mga magulang na magiging anak nila. Gusto nilang i-cherish yung bawat moment nila bilang isang pamilya. Nang makarating sila sa OB ni Lian ay masaya nilang binati ang doktor. Good morning, Doc Jella. We are here again. Nakangiting wika ni Lian. Gumiti naman siya kanilang doktor. Kumusta naman ang pagbubuntis mo? Hindi ka ba nahihirapan sa paglilihim mo? Tanong ni Doc Jella. Umiling naman si Lian. I'm good, Doc. May mga pagkain lang na ayaw kong kainin. Yung mga favorite kong pagkain biglang nag-iibang lasa sa panlasa ko. Yung tubig ko gusto ko laging malamig. Normal lang ba, Doc, na parang mainit yung pakiramdam ng katawan ko? Naka-aircon na ako pero gusto ko malamig pa rin na tubig ang iniinom ko. Kapag maliligo naman ako para akong takot na takot sa malamig na tubig. Gusto ko warm water lang. Sagot ni Lian. Napangiti lang ang doktor. Lahat ng sinabi mo normal lang yung sa buntis. Maswerte ka na kung hindi ka araw-araw nagsusuka. Hindi naman, Dok, pero may araw talaga na nagsusuka ako pero hindi madalas. Sad niya. Pinahiga naman na ni Doc Jella si Lian para ma-ultrasound na ito. Pero dahil maliit pa ang tiyan ni Lian, sa parta pa rin dinaan ng pag-ultrasound. Tahimik lang naman na nanunood si Santino, nakatingin na sila sa monitor. Hinihintay na mahanap ni Doc Jella ang fetus. Napangiti sila nang makita na nila ito. Ang liit-liit pa niya, ang cute-cute, natutuwang usal ni Lian. Hinawakan ni Santino isang kamay ng asawa niya habang nasa monitor pa rin ang paningin nilang dalawa. Sandali lang, mommy at daddy ha? Ani ng doktor kaya napating sa kanyang mag-asawa. May problema ba, Dok? Tanong ni Santino dahil ayaw niya na pinapakaba siya. Wala naman, daddy, pero may nakita lang kasi ako kanina. Hindi ko napansin ng unang ultrasound. I-check ko lang muna po ha? Sagot ng doktor. Bigla namang kinabahan ng mag-asawa dahil baka may problema sa baby nila. Patuloy na ginalaw ni Doc ang pang-ultrasound niya hanggang sa nakita niyang 2 sakang meron si Lian at pareho ring may fetus. Napatingin ng doktor. Doc, anong nakita niyo? Hindi makapaghintay na tanong ni Santino. Naiinip siya sa kakahintay kung anong nakita ng doktor. You have a twins, daddy. Nakangiting sagot ni Doc Jella. Napaawang ang labi ni Santino saka sila nagtinginan ng mag-asawa. Gustong iyakapin at buhatin ni Santino ang asawa niya pero hindi niya magawa dahil nakahiga ito. Talaga, Doc? Kambal na magiging anak namin? Excited niyang tanong. Tinuro naman ni Doc ang monitor. As you can see here, 2 sakat parehong may laman na fetus. So yes, ibig sabihin kambal ang dinadala ni mommy. Pagkukumpirma ng doktor, kinagat ni Lian ang pang-ibaba niyang labi dahil sa tuwa. Hinalikan naman ni Santino ang likod ng palad ni Lian. Patuloy na nagpaliwanag sa kanilang doktor habang nakatingin to sa monitor. Normal naman ang heartbeat ni baby. Base sa ultrasound 3 months, 1 week and 4 days na sila baby. Pagpapaliwanag pa rin ito. Pinipilit na makita ni Doc Jella ang gender ng mga baby pero hindi pa rin niya makita. Masyado pa namang maaga para sa gender nila. Siguro by 4 months pwede na nating makita. Kung excited naman kayong malaman ang gender ng mga baby, may test naman para doon. Ang due date mo, mami, ay by 1st week of April. By 37th weeks, anytime pwede ka na mag-labor. April 2 ang due date mo until April 24. Dagdag pa nito. Hindi naman nila maiwasang hindi ma-excite sa pagdating ng mga anak nila. Nang matapos ang ultrasound ay binigyan pa ng mga vitamin si Lian. Hanggat maaari kung kaya namang mapigilan, huwag kang magkakasakit, mommy, dahil kung ano man ang nararamdaman mo, yun din ang nararamdaman ng mga baby mo. Paalala pa ni Doc Jella. Tumango naman si Lian bilang sagot. I'll take care of her, Doc, sagot ni Santino.
Natutuwa naman si Doc Jella sa pagiging supportive ni Santino sa asawa niya. Nang matapos silang magpa-check up ay lumabas na silang dalawa. Nang makasakay sila sa sasakyan, hinalikan ni Santino sa noo ang sawa niya. Paano niya ba ipapaliwanag ang kasiyahang nararamdaman niya? Dalawang anak kaagad ang ibinigay sa kanila sa unang pagbubuntis ni Lian. Thank you so much. Ikaw ang dahilan kung bakit natupad lahat ng pangarap ko. I'm a dad of two kaagad, saad ni Santino. Ako rin naman, masaya ako magkakaroon na ako ng sariling pamilya kung saan mas maibibigay kong atensyon at oras ko. Naghanap at nang mulila ako sa pagmamahal at presensya ng magulang simula nung bata pa lang ako kaya ngayon na magiging ina na ako, hindi ko hayaan na maranasan ng mga magiging anak kong naranasan ko noon. Anas naman ni Lian, hinaplos si Santinong buhok ni Lian. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko ipaparanas sa'yo na mag-isa ka lang. Asahan mong kayo ng priority ko ngayon. If something happens, call me immediately or call Ate Paloma, okay? Tumangon naman si Lian. Gusto mo ba na magplano tayo ng outing this weekend? Para naman ma-relax ka. Makapagpahinga ka at maiba naman yung nakikita mo. Napaisip naman si Lian. Simula nang ikasal sila ni Santino, hindi pa nila naisasama sa outing ang lola niya. Siguradong nagsasawa na rin ito sa mga nakikita niya sa loob ng bahay nila. Pwede naman, sabihin na lang natin kay Ate Paloma at Lola para naman makapaghanda tayo at makapag-research ng magandang pupuntahan, sagot ni Lian. Pinandar naman ni Santino ang sasakyan saka sila bumalik sa mga kumpanya dahil maaga pa. Pagsapit ng hapon ay sabay na silang umuwi. Nakasabayan naman nila si Paloma pagpasok nila ng gate. Habang nagpapahinga sila ay sinabi naman nilang mag-asawang balak nilang mag-outing. Yun, mabutit na isip nyo. Nagkikrave ng body ko sa salt water. Stress ng beauty ko sa trabaho. Maarting wika ni Paloma. Ikaw Lola, handa ka na bang mag-sightseeing sa beach? Pagbibiro ni Paloma kay Elsa na pinagtawanan naman nila. Ikaw ate, kailan ka aalis dito? Singit ni Santino. Masama naman siyang tinignan ni Paloma. Wala na akong balak umalis. May problema ka? Nakataas ang kilay na sagot ni Paloma. Kapag nanganak si Lian, ayaw kong pupunta ako dito tapos aalis din. Babayaran na lang kita buwan-buwan para sa kwartong ginagamit ko. Ani pa nito. Lola, gusto mo bang umalis ako dito? Nakangusong saad ni Paloma kay Elsa. Tinignan naman ni Elsa si Santino. Kung paalisin mong kapatid mo iho, aalis na rin ako, saad ni Elsa. Ngumiti naman si Paloma na tila ba demonyo dahil nakahanap siya ng kakampi. Lola naman, hindi naman ikaw yung pinapaalis ko. Si ate may pamilya pa yan, may mga magulang, saka malakas pa yan. Ikaw naman si Lian lang ang meron ka, kaya bakit kita paalisin? Napapakamot na sagot ni Santino. Well anyway, back to main topic tayo. So saan tayo magbe-beach? May napili na ba kayo? Pag-iiba ni Paloma. Inangkla na niya ang kamay niya kay Elsa na akala mo siyang tunay na apo. Inaasar pa niyang kapatid niya sa pamamagitan ng mga mata niya at pagngiti-ngiti niya. Wala namang magawa si Santino kaya nanalo si Paloma. Nanatili ito sa bahay nila. Ate talaga oh, yun na lang nasabi ni Santino. Love na love talaga ako ni Lola. Lola, pilitin mong pahabain ang buhay mo ha. Malulungkot talaga ako ng sobra. Nakangusong wika ni Paloma. Tumatawa na lang sa kanya si Elsa. Hinaplos ni Elsa ang buhok ni Paloma na tila batunin niyang itong apo. Huwag kang mag-alala, dadalo pa ako sa magiging kasal mo at sa magiging apo ko sa'yo. Sagot naman ni Elsa, lalo namang isiniksik ni Paloma ang sarili niya kay Elsa. Ngayon niya lang naramdaman ang pagmamahal ng isang lola. May lola siya pero tila ba wala itong pakialam sa kanila. Galit pa siya kanya ang kanyang ina dahil sa mga ginawa niya sa mga nakalipas na taon. Alam niya namang mas gusto ng kanyang ina na maging anak si Bianca.